Mga kababayan, gising! Gising sa katotohanan. Isang malaking bulong-bulungan ang bumabalot ngayon sa kamay nilaan at sa buong bansa, mga kaibigan. Ha? Yan, breaking news tayo, breaking news. Okay, breaking news tayo mga kaibigan. Ayan, breaking news. Mag-line item muna tayo para uminit ang dugo ninyo sa umagang ito. Sino itong veteranong leader, kilalang political heavyweight mula sa norte na biglang hinainan ng warrant of arrest dahil sa isang mabilisang kaso ng cyber libel? Sino ang may pakana? Isang rehimeng takot na lumabas ang katotohanan sa bilyong-bilyong flood control anomaly sa Ilocos, mga kaibigan, no? Okay, teka lang po ha. Okay. Okay naman, no? Talaga namang truth bomb, ha? Truth bomb tayo. Hindi na natin kailangan patagalin, mga kaibigan, ha? Sandali lang po, ha? Ayan. Hindi na natin kailangan patagalin pa si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang pinapupuksa at ginikipit ngayon, ha? Kabisado na natin ang galaw na yan. Ang tanong ng bayan, bakit ngayon? Bakit kung kailan lantaran niyang hinahamon ng administrasyon ukol sa bilyong-bilyong pondo ng bayan na napupunta sa baha? Kabasbasang taktika, ha? Cyber libel. Kakasuhan mo ang isang Chavit Singson para lang takutin at harangin. Napakababaw, napakarumi, napakahalata ng rehimeng Marcos Jr., mga kaibigan. Nako talaga, ha? So, talagang ano, ha? Ito ang tinatawag nating taktika ng mga duwag, ha? Kapag hindi kayang tapatan ang argumento, kapag takot, mga kaibigan, ay naku, may fountain pa. Kapag takot na mabulgar ang bilyong-bilyong pondo na pupunta sa walang habang lumulubog ang mamamayan sa baha. Ano ang gagawin ng mga balat sibuyas, ha? Sa kapangyarihan, gagamitin ang makinarya ng hustisya para busalan ang testigo. Pero akala ba ninyo ay matatakot ninyo ang isang Chavit? Nako, nagkakamali kayo. Kayong mga nakaupo sa Malacanang, makinig kayo ng mabuti. Okay, mga kaibigan, ha? Bakit ito mahalaga sa iyo na nanonood ngayon? Sa mga jeepney driver na nagpapakapagod, sa mga kawawang magsasaka, sa mga OFWs na nagpapadala, ha? Nagpapadala ng remittance pero binabaha ang mga pamilya dito sa Pilipinas. Dahil pera ninyo ito, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, na di umano'y nilalamon ng mga hukhang na proyekto. At kapag may isang matapang na handang tumayo at maglahad ng katotohanan, anong gagawin ng gobyerno natin? Iti-terrorize, i-detain, gagamitin ng selective justice? So bago natin busisiin ang mga dokumento at ang mismong batas, bago natin ilatag ang ating deep explainer, mag-plug muna tayo, kailangan natin ng lakas ng laban ng bayan, mga kaibigan, ha? Woo! Talaga namang ano, no? Okay, mga kaibigan, ha? Ayan, mag-plug muna tayo, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Ipakita natin ang lakas ng ating komunidad laban sa mga naghaharing uri na gustong magtakip ng tenga at mata ng publiko. Salamat at kita-kits sa laban. Pindutin ang join button ngayon din.
Okay mga kaibigan, may papakita lang po ako sa inyo, ha? Okay, may i-share lang po ako. Okay? So yung article, okay, yan po yun, no? Sige, nasa na? Yan. Okay? Ano lang po natin, ha? Okay, mga kaibigan, ha? So, ayan po, ayan po si Chavit Singson, no? Naaresto po nung, kailan ba? Kahapon. Kahapon po. Pero nakapagpiyansa din po siya, no? Nakapagpiyansa din po, mga kaibigan, si Chavit Singson, no? Ngayon, pasukin natin ang pinakamatinding bahagi ng ating talakayan, ha? Gamitin natin ang ating legal genius lens dito, ha? Tignan natin ang timeline, mga kababayan, ha? Buksan natin ang ebidensya. Si dating Governor Chavit Singson ay matagal nang nagpapahayag sa Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni yung dati si dating Senator Ping Lacson na siya ay handang maglahad ng katotohanan ukol sa anomalya sa flood control projects. Isipin ninyo bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa flood control, pero bakit tuwing ulan ang buong riyon ng mistulang karagatan? Nasaan ang pondo? Sinong may hawak ng kontrata, no? So may papakita pa ulit ako Okay, isa namang no? Isa pong okay, yung nag-evacuate po yung families evacuated as creek overflows in Ilocos Norte. Grabe po, tingnan natin. Ayan po. Kailan ba to? Noong 2024, no? Okay? Yan po. Natabunan naman ng lupa ang bahagi ng isang bahay sa Ilocos Norte, habang sa Ilocos Sur, may mga umapaw ng creek at mga kalsadang hindi madaanan. Opo. So, ibig sabihin, Ilocos Norte at Ilocos Sur, di po ba? Kaya napakahirap din po no? Talagang may mga pangyayari po sa Norte na nasan po yung bilyong-bilyong piso na budget para mapagawa itong mga flood control projects. Bakit nagkakaganyan pa rin, no? At bigla, out of nowhere, bago matuloy ang buong diskusyon, mga kaibigan, may lumabas na warrant of arrest para sa cyber libel. Diyos mio, patawarin ninyo ako, pero napakagrapal naman yata nito, no? Gagamitin ninyo ang batas para sa pansariling proteksyon. Ang cyber libel ba ngayon ang bagong paboritong armas ng administrasyon para patahimikin ang sino mang kumukontra o naglalantad ng baho ng rehimeng Marcos Jr.? Let's analyze this using strategy and political history. Hindi ba kayo natuto? Si Chavit Singson ang mismong mitsa na nagpabaksak sa administrasyong Estrada noong taong 2000 nang ilantad niya ang plunder. He is a seasoned whistleblower, a political survivor who knows where the secrets, mga kaibigan, yung secrets, no? Akala ng mga tuta sa Malacanang ay talagang mapapabaksak nila si Manong Chavit. Ay kaya nilang sindakin si Chavit sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanya para lang manahimik. Anong klaseng liderato ito? Imbes na harapin ang issue ng korupsyon, imbes na mag-imbestiga ng patas ang ombudsman at ang mga ahensya ng ehekutibo, ang inuuna ay ang panggigipit sa mga kritiko at testigo. Ito ay malinaw na pang-abuso sa kapangyarihan o abuse of power. Ginagawa ninyong laruan ang ating mga kulungan at kapulisan para lang protektahan ang imahe ng isang pamilya, mga kaibigan. Okay Sinasabi ng palasyo, hindi kami nakikialam sa hustisya Independent ang judiciary. Wag ninyo kaming gagawing tanga. Alam ng buong Pilipinas kung paano gumalaw ang mga galamay kapag ang interes ng nasa itaas ang nakataya. Ang tawag dito ay selective justice. Mabilis sa kalaban at sa mga nagsasabi ng totoo, pero pagdating sa mga kakampi na sangkot sa bilyong-bilyong korupsyon, parang pagong, tulog at bulag, mga kaibigan, no? Talagang grabe. Kakaano rin no? Talagang isang palakpak naman diyan. Okay, kung pwede ko lang tawagan ngayon mga opisyal ng Malacanang sa ere, no? Gamit, no? Mga kaibigan, no? Gamit itong StreamYard studio natin. Tatanungin ko sila ng diretsyo, nasaan ang naantapang ng administrasyong ito laban sa mga tunay na krimen? Bakit kapag ang flood control funds na ang pinag-uusapan, nagpapanik ang Malacanang?
Dahil ba ang ebidensya ay direktang tumuturo sa mga kapamilya at malapit na kaalyado ng Pangulo? Sagutin ninyo ang bayan. Huwag kayong magtago sa likod ng mga mabilisang warrant at mga technicality ng batas. Heto ngayon ang aking paliwanag ng henyo at ang aking personal na paghatol sa isyung ito mga kaibigan. Ipalitan lang natin yung banner. Okay, Okay. So mga kababayan, hindi nyo mapipigilan ang pagbukas ng bintana ng katotohanan sa pamamagitan ng paggiba sa taong humahawak ng kandila. Kung akala ng rehimeng Marcos Jr. na ang pag-aresto, pagharang kay Chavit Singson sa kanyang mga pagbubunyag ay maglilibing sa flood control skandal, nagkakamali sila ng kalkulasyon. Ang ginawa nilang ito ay lalo lamang nagpatunay sa publiko na may tinatago sila. Dahil ang taong walang kasalanan, hindi natatakot sa investigasyon, ang taong malinis ang konsensya, hindi kailangang manggipit ng testigo. Abangan natin ang mga susunod na araw dahil lalong magbabaga ang politika sa bansa. At dito sa #WalkWithLan, hindi tayo rerespeto sa mga politikong balat sibuyas na ayaw masuri ang pamamahala. Muli ako ang inyong kaagapay sa paghanap ng katotohanan. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-share ang video ito at sumali sa ating lumalagong komunidad tungo sa 100,000 subscribers para ipakita ang lakas ng boses natin. Okay? Ng bawat Pilipino mga kaibigan. Woo! Okay, mag-ingat po tayong lahat. Laging tandaan, ang katotohanan ay pwedeng ideklara na libelo ng mga nasa kapangyarihan pero kailanman ay hindi ito mapapawalang bisa ng kasinungalingan. Laging handa, laging gising para sa bayan. Mabuhay po ang Pilipinas.